Yan. Sa prism and frustums, ito wala naman ditong solution. Puro terminologies lang ito. Ito kasi yung mga technical terms na ginagamit natin sa solid ah, mensuration. So kasama siya sa final exam. So puro terms lang ito. So prism and frustums. So review lang tayo. When we say solid, kasi solid mensuration tayo, mensuration means measurement. Solid means a body occupying a portion of three-dimensional space. So mga 3D object, ibig sabihin meron lang siyang length, width, and height. And therefore, bounded by a closed surface which may be curved, for example, a sphere, parang pa-curve siya. So, katulad ng cylinder, meron din siyang curve na surface area. Cone, pa-curve din yun. Or planar and planar. Pag planar naman, plain lang, hindi siya curve. Straight lang. For example, cube, prism. Ayan, yung cube and cuboid natin. So, planar din ang tawag doon. Basta 3D, solid yung tawag natin doon. Now, ano ba yung tinatawag na prism? So, prism, kapag yung solid natin, solid bounded by congruent parallel bases or ends, and the sides faces, called the lateral faces, are the parallelograms formed by joining the corresponding vertices of the bases. Ayan. So yung prism, yung tinatawag nating prism, ay meron siyang congruent na parallel bases. Ibig sabihin, equal yung bases tapos magkapantay sila. Parallel sila sa isa't isa. Magkatapat sila. Parang gano'n. Tapos yung faces na mapubuo, yun yung tinatawag din nating lateral faces, are parallelograms. Meaning, meron kang four sides or two sets ng parallel lines. Ayan. Tinatawag na right prism if the lateral faces are rectangles. Otherwise, oblique yung prism. So for example natin dito, yung prism, katumbas lang din to ng cuboid natin kung maalala niyo. So kung meron tayong cuboid, so for example, ang basis natin ay square. Yan. Tapos ang ating lateral faces ay rectangle. Okay. Um, rectangle. So meron tayong right prism. Kapag oblique, ay kapag hindi rectangles yung mga lateral faces, tinatawag siyang oblique prism. Pag patabingi na siya. So halimbawa, pag ganyan, ayan, pahiga, pa-slant, ayan, pahiga na po. So oblique prism na, hindi na rectangle yung lateral faces. Yung common side ng two lateral faces is called lateral edge. So yung lateral edge, ito siya, yan, common sides ng two lateral faces. Now, prism are named according to the base, according to the shape of ends. Depende siya sa base. Parang sa pyramid natin. A prism with a square base, rectangular base, hexagonal base, and parallelogram base is called square prism kapag square yung base. Rectangular prism kapag rectangle yung base. Hexagonal prism kapag hexagon yung base. And parallelepiped
Yan, kapag parallelogram yung base or rectangular parallelepiped. Yan, parang ganun. So another part of yung prism natin is the altitude. Yan. Sa altitude, ibig sabihin lahat ng cuboid natin, yan. So sa cuboid natin, mga prism yan. Tsaka yung cube, kasama rin siya sa prism. So yung prism natin ay meron siyang tinatawag na altitude. This is the height also. Altitude of a prism is the vertical distance from the center of the top to the base of the prism. So from the top papunta. Yung bases kasi tawag din doon yung mga endpoints. Diba, meron tayong ganyan. Yung dalawang dito, yung parang pinakatakip. Bases kasi ang tawag din dyan pare. So mula dyan, vertical distance sa center top. Hanggang sa center na pinaka-bottom, altitude yun. Axis of a prism is the distance between the center of the top to the center of the base. Now, in a right prism, the altitude and the axis and the lateral edge are the same lengths. Kapag meron tayong right na prism, magkakaroon ka ng right prism kapag rectangle yung lateral faces. Yung altitude, yung axis, and lateral edge, equal lang sila. Kasi ito yung lateral edge, yung side. Center yung altitude yung gitna. Yung axis, yung center to center ng base. Kaya kapag oblique, halimbawa yung kanina, oblique, yung axis natin, ito yung center ng top base, dito naman yung center ng bottom. So ito yung magiging axis. Pa-slant siya. Susundan niya yung slant. Kapag oblique yung prism. Whereas yung height niya, mula dito sa gitna hanggang sa baba. Hanggang sa bottom. Perpendicular distance. So in the case of oblique prism, hindi equal yung axis and altitude. Pero sa right prism, equal yung altitude, yung height, axis, and the lateral edge. Surface area of prisms. So sa surface area, pwedeng yung tinatawag lang na lateral surface area. Na? Ibig sabihin ng lateral surface area, ang tinutukoy niya ay yung lateral faces. So kung meron kang ito, for example ay square prism, yan. So meron kang apat na lateral faces. So yung sum ng area ng bawat rectangle na to, yung apat na yan, that is equal to our lateral surface area. Yung total surface area naman, kapag sinama mo na yung area ng dalawang base sa taas at saka sa baba. So total surface area is the sum of lateral surface area and the area of the base. So volume of prism, a solid occupies an amount of space called its volume. So yung capacity, yan, cubic capacity. Yan yung equivalent ng volume. Sa American ba yun? O sa Amerika, gallon or nakaliter. Yung liter, ginagamit din natin to. Yan. Sa metric system naman, ng SI unit, yung cubic meter, yan, cubic centimeter. Yan. So basta yung internal capacity, internal volume or cold cubic capacity, yung amount ng space sa loob ng prism, yun yung tinatawag na volume. So yun yung sinusolve natin sa solid. Yung surface area,
Ayan. And volume. No, meron three types ng prism. Nakadepende siya dun sa base. Meron tinatawag na rectangular prism. So, from the name itself, rectangle yung base. Ayan, rectangular prism yun. Yung cube natin is also a prism. Alam natin yung cube, square yung faces niya. Ayan. All sides are equal. So, cube is a type of prism. And polygonal prism. Polygonal prism naman kapag yung base natin ay mga polygon. Ayan. So, more than four sides. Halimbawa, pentagon, yan, hexagon, heptagon, etc. etc. So, polygonal prism yung tawag doon. Okay? So, yan yung tatlong type ng prism. Rectangular, cube, and polygonal prism. Mm. Last term natin, ito, discuss, didagdag ko lang to. Kasi baka may-encounter din natin siya. Yung tinatawag na frustum of a prism. Now, when a solid is cut by a plane parallel to its base or perpendicular to its axis, the section of the solid is called cross-section. So kapag hiniwa daw natin yung isang solid, for example, ah, hiwa tayo ng rectangular prism or rectangular parallelepiped. Sa drawing ko. Ayun. So kapag ito yung ating axis mula sa gitna hanggang sa gitna sa baba. Kapag hinati daw natin to or hiniwa na parallel dun sa base, yung hiniwa natin dito, check. Hiniwa natin dun sa side na yun. Yan, kapag hiniwa natin siya, yung kakalabasan niya, itong part na yung pinaghiwaan, yan, tinatawag siyang cross section. Cross section. Yan, halimbawa, meron tayong cylinder. Hiniwa mo yung cylinder sa gitna. Parallel sa base, perpendicular sa axis. So, yung parang magiging paikot din yun eh. Yung pinaghiwaan nun, magiging parang ganyan. Ayan. Ito yun yung pinaghiwaan. So, meron tayong cross-section. Now, yung frustum naman, if, however, the plane section is not parallel to the base, the portion of the prism between the plane section and the base is called frustum. Frustum yung tawag natin kapag hiniwa natin yung prism na not parallel to the bases. Ibig sabihin, for example, meron tayong cube. Wari cube yan ha. Meron kang cube. Hinati natin siya slanted yung pagkakahati natin. Slanted. Ganun. Yan. Parang ang mabubuo natin dito ay pag ganyan. Hmm. Tapos ito.
Yung side view niya, magiging parang paganyan. Yan. So, slanted. So, yung pinaghiwaan, ang tawag na natin doon ay frustum. So, frustum na yun. So, halimbawa, cylinder. Meron kang cylinder. Hinati natin siya pa slant. Hindi parallel dito sa bases. Yan. So, yung magiging itsura niya, parang pa ganyan. Yan. Ellipse na ngayon yung magiging, ito yung pinaka-frustum. Yung pinaghiwaan. Yun yung tinatawag na frustum. Ayan. So, sa mga prism, cylinder, sa sphere, halimbawa, sphere, meron tayong sphere, pabilog. Iniwan natin. Ay, iniwan natin ng paslant. Pag ganyan. Kasi pag sa gitna natin ito iniwan, yung hemisphere natin. So, parang ang magiging itsura niyan, yan, parang pag ganyan. So, frustum yan, yung tawag natin. Ang pinagkaiba lang niya yung sa cone. Sa cone, makakabuo ka ng frustum kapag iniwa mo siya na parallel sa base. Diretso. Ayan, parang cross-section. Pero frustum na yon pagdating sa cone. Yan, parang ganyan yung magiging itsura niya. Okay? So, yun lang yung pinagkaiba niya. Sa cross-section at saka yung frustum. Cross-section, kapag yung plane natin ay parallel sa bases, yung paghiwa parallel sa bases. Frustum naman yung tawag kapag not parallel sa bases. Yung plane, yung paraan ng paghiwa natin. Okay? So, yun lang yung mga terms na technical terms na ginagamit natin sa solid mensuration.